At sabi ko, oh, anong nangyari yan bro? Sabi niya, naku sis, ano to, diabetic ako. Bukas, naka-schedule na ako ng, schedule na ako bukas na. Ilalabas ako dito para doon ako putulan ng paa sa UMC. Alam niyo po, sabi ko, oh, saan ang room mo? Anong pangalan mo? Ganun po ang sabi ko. Sabi niya, doon ako sa 3rd floor, tabi ako ng nurse station. Si Castro ako. Sabi ko, hintayin mo ako ha, pupuntahan kita. Alam niyo po, siguro nakabalik ako sa kanya sa dami rin ng inakayan ko na hindi ko rin kakilala. Nakabalik po ako sa kanya is 10 o'clock na po. Yun po pala ay naghihintay siya sa akin pagbabalik. Sabi sa anak na po, siguro hindi na babalik yung babae. Asa na kayong babae na yun? So alam niyo po ba, pumasok ako doon sa room. Hindi nga daw po siya tutulog dahil ako ang hinihintay. At sabi ko, pagpasok ko po, ipinag-pray ko po talaga siya. Yung talaga po ang una kong ginagawa. So, lagi po natin tatandaan na instrumento lamang po ito. At lagi po natin uunahin talaga ang Panginoon. Kasi, apart from the Lord po, we can do nothing. Ang Diyos po ang nagbigay ng anointing po sa Vita Plus. So, pinag-pray ko po siya. At pag alis ko nung kinabukasan, nung gabi ngayon, talaga pong umiyak ako sa Lord. Iniluhod ko po yan. Madaling araw, 2:00, umiyak talaga ako sa Lord. Pinag-pray ko na huwag kong maputulan kasi biyaya mo yan, Lord. Then sabi, sis, balik ka bukas. Baka hindi mo na ako. Buti 9 o'clock, lalabas na ako dito. Isinama ko po nga si sister, dahil ako sister, huwag naman natin pakialaman. Desisyon ng doktor yan eh. Bakit ba natin pakikialaman? So nanahimik ako, pero inantay ko po siya, naligo, kumain, tapos pumunta na naman kami. Then nakausap po namin, alam niyo po, tumutulo pa po yung kanyang sugat. Ganun po katindi, nakakadiri po. So, mabait naman po siya eh, kaya po siguro talagang ang Diyos ay mabuti sa kanya. Humble po siya, hindi po siya yung titignan ka mula ulo hanggang paa, hindi po siya ganon. So, yun po, nung mamit namin, sabi ko, oh bro, huwag kang magpapaputol ng paa. Kasi ang problema mo pala sa pancreas, kasi sinabi ko yan kay Kuya Sam, sabi niya, hindi niya ang problema sa pancreas, yan ang dapat gamutin ng Vita Plus. So, alam niyo po ba ang sabi niya? Alam mo sister, sabi ng attending physician ko, hindi na ako puputulan ng paa. Sabi ko, alam niyo po, umiyak talaga ako sa harap niya. Sabi ko, napakabuti ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Tingnan mo ka ako, hindi nelaw na naputol. At nung kailang na po daw niya, alam niyo po ba ang naramdaman niya habang iniinom niya yung Vita Plus? Para pong may mga langgam na gumagalaw sa kanyang mga nerve sa paa. Samantala pong kaya nga puputulin eh, hindi na nagpa-function, wala na pong pakiramdam yon. So yun po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. So ito po yung picture niya. Before po na namit ko siya, talaga pong tiniis ko kahit nakakadiri po, pinapicturan sa akin. Ito po ang itsura niya before po. Ito po yung ibabaw ng paa niya, tingnan po, labas na yung buto. Ito po yung ilalim, yung talampakan, dahil tagusan po ito. So, namit ko po siya ng March 12. March 13 po siya naka-schedule ng putol. Then, March 31 po, okay na siya. Hindi pa po naubos yung isang box. Nag-okay na po siya at nakalabas po siya ng UMC ng April 4. Kasi kaya po inabot siya ng matagal kasi nagka-problema po ang kanyang PhilHealth. So, ito na po siya. Ito na po yung kanyang sugat na napakalaki. So, to God be the glory po. Talagang napakabuti po ni Lord. At hindi lang po sa health ibinibigay ang buti ng Vita Plus, maging sa bulsa po natin. Nakaka-bless po dahil talaga pong mula na kayo ng Vita Plus, para pong tulad sa ilog po, hindi natutuyuan ang aking bulsa. Maggulay para humaba ang buhay.